Si Lovely, isang taon pa lang nagtatrabaho sa Maynila. Saan kaya siya nakatira? Hala? Nepo baby yan? Hindi dito nakatira si Lovely. Dito siya nangungupahan. Imagine, 19 years old ka, bagong salta sa Maynila, nagtatrabaho bilang cashier, pero nakatira sa container dorm. Paano ang buhay na nakatira sa ganitong sitwasyon? Pag-usapan natin to. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ay, sa episode natin na ito, napanood ko tong ang documentary ni Atom Araulio na talagang pumukaw ng aking damdamin. At saka, yun nga, parang wow. I'm not trying to demean anyone who lives in this condition, pero yes, it's a better condition. However, ito yung realidad na talagang yung isang breadwinner na lumalaban kahit na sa box lang nakatira. It made me think na talagang minsan nagko-complain tayo, di ba, na solve tayo ng bahay, liit ng bahay natin until such time makita natin yung living condition nila. Alam mo, contentment is good, na kailangan tayo matutong magpasalamat kung ano man meron tayo. But you should not be satisfied because complacency will kill your dreams. Okay, paano po nangyari to? Let's watch this. Ang 19 na taong gulang na si Lovely, mag-iisang taon nang nangungupahan dito. Sa maliit na kamang ito, pinagkakasya niya ang kanyang sarili. Hello, Lovely! Hello po. Kumusta ka? Okay lang po. Oh, mapasok ka sa work? Yes po. Oo. Hindi ka pa naman late, ha? Hindi pa naman po. So, dito ka nakastay? Opo. Oo. Ito po yung space ko. Kamusta naman? Buti nagkakasya ka dito. Yes po. Nagkakasya. Oo. 1,995 pesos ang upa rito kada buwan para sa mga fan rooms, gaya ng kay Lovely. Grabe no, 1,995 a month kasama ng tubig and kuryente. Yes, affordable, pero kapalit nito, anong kapalit? Ang liit ng kwarto, diba? Just enough for you to really sleep. Parang closet, yung closet niya lahat nandun na rin. Pero ako hanga talaga kay Lovely. Masaya pa rin siya, sinabi okay pa naman siya. Makikita mo talagang grateful siya in midst of what? Yung hardship. Pero tatandaan niyo mga kaiponaryo, being content doesn't mean that you should stop dreaming. Pwede ka makontento kung anong meron ka, dapat mangarap ka pa rin na makakalabas ka sa ganitong sitwasyon. Be thankful and grateful na kumakain ka sa beses ang araw, pero dapat maniwala ka darating ang panahon, kakain ka ng 3 beses ang araw. Be thankful and grateful na nakatira ka sa maliit na bahay na inuupahan mo, pero darating ang panahon, mangarap ka na magkakaroon ng sariling bahay. Do you agree? So, I want you to change your way of thinking. Ito yung challenge ko if you're watching this. I want you to list down 3 small goals that you can start working on. Kahit na isa na lang, isang goal. Simpleng like simpleng idea na gusto mo talaga magkaroon ng second income. Diba? Sideline, side hustle. Meron ka ng trabaho ngayon, kumikita siya, pero on top of the minimum, dapat may sideline siya. That's number 1. Ano pa yung second, ang pinaka-second issue na ito? Kung bibilangin naman po natin kung magkano kanyang kinikita. Ano bang work mo ngayon? Cashier po sa grocery store. Oo. Magkano ang kita mo doon? Pababa lang po. Minimum, mga 560 a day. Tapos 560. plus OT naman po. Oo. Maabot din siya ng 900. Bali, pinapadala ko po sa kanila, 2,500. Tapos yung, yung matitira po sa akin para sa upa, tapos yung allowance ko po. Nakakaipon ka pa ba? Hindi po. Talaga? Naubos talaga lahat? So, ito yung sitwasyon niya. Kumikita siya ng 560 a day minsan. Pag may overtime, naging 900. Pagkatapos renta, pagkain, padala, anong ending? Wala na natitira. Sabi nga niya nauubos talaga lahat. Mga kaiponaryo, ito yung katotohanan. Hindi ka talaga makakaipon kung kulang ka parati ang iyong kita. Honestly, hindi lang to tungkol sa disiplina. I believe, itong batang ito ay talagang porsigido. Ito ay tungkol sa structure at opportunity na meron siya. Ngayon, sinasabi nga niya 250 pesos nga kinikita niya sa probinsya. Dito mas maganda, 500. Oo, diba? Pero ang problema, mataas din naman gastusin mo dito. Mataas din lahat ng overhead costs. Guys, may good news po ako sa inyo. Do you want to know how I make business decision in seconds? Kung gusto mo laman, meet Negosyo GPT, my personal bot
powered by my actual business framework. So kung gusto mong makuha to for free, again, you want to get access for free, click the link below or just type Nego GPT to gain access. See you there. Kaya may encouragement to you, especially when you're starting. Kailangan talaga marunong kang magsulat, marunong kang mag-budget, track every peso. Gumawa ka ng money budgeting mo. Diba? Kahit maliit ang kita, dapat alam mo saan napupunta ang pera mo. Dapat minomonitor mo. Because if you do not know where your money is going, you will never know where you're heading. And aside from maliit na nga sweldo, ito pa yung added burden niya. Pagka nandito ako, syempre na-stress po ako. Pero pag nandun din naman ako, mas na-stress din ako. So si Lovely, nag-skip ng college para tumulong sa pamilya. So sinabi nga niya, pag nandito ako, stress ako. Pag nandun ako, stress din ako. Yan parang mga storya ng karamihan ng mga panganay. Laging nasa gitna sila ng responsibilidad, di ba? Pero ito lang para sa lahat ng mga breadwinners na tumutulong. Walang problema na tumulong sa pamilya, magsakripisyo sa pamilya, pero matuto ka rin naman mag-iwan para sa iyong sarili. Minsan kasi sa sobrang pagmamahal natin sa ibang tao, sa sobrang pagbibigay natin sa ibang tao, nakakalimutan mo na iyong sarili. Always remember, hindi ka pwedeng tumulong sa ibang tao kung hindi mo kayang tulungan ang sarili mo. You can never give what you do not have. So, ang pakiusap ko sa lahat ng mga breadwinner out there, magtabi kayo para sa sarili niyo. Magtabi ka ng emergency fund. Kahit na 50 pesos a day lang. It's not about the amount, it's about developing the habit. Kasi para pagdating ng panahon, pag ikaw mismo nangailangan, hindi ka magmumukhang kawawa. Pero right now, kung bakit natin pinag-uusapan ng itong episode na ito, because of the living condition, living in a capsule. Alam mo, kung titignan po natin, I live somewhere in Cainta at araw-araw ko nadadaanan yung capsule dorm na yan. Maganda siya sa labas, pero sa totoong buhay, na honestly, para lang siyang kulungan ng pangarap. Again, not to demean people who are living there, pero sa totoo lang, di ba? Wala kang privacy, hindi ka pwedeng mag-iwan ng mga mamahaling gamit doon, pwedeng mawala. Pero yung mura o affordability, hindi dapat mapalitan yung dignidad Diba? Yung dapat nakikita po natin transient lang tayo dyan. Hindi dapat tayo tatagal dyan. Kaya nga ikaw, kung ikaw ay isang negosyante, ikaw may lupa, I do believe, affordable, pero syempre naman, kailangan maganda rin, diba? Maayos din. Buti na lang, syempre, yung owner na ito, may malasakit din sa tao, pero pangarap ko naman sana sa mga taong nakatira dito ay pansamantala lang. Darating nga panahon, magkakaroon ka ng sarili mong magandang tirahan. And finally, I just want to appreciate itong episode na ito. Saludo talaga ako sa iyo, Ato Marolio, sa buong team mo for giving faces to the people behind the numbers. It's not about the documentary. This is about reality. Kaya mga kaching, habang umahanga tayo sa resilience ni Lovely, kailangan din tayong kumilos. Hindi pwede lang tayo tiis mindset. Dapat kailangan magbago din ang ating mindset. Hindi na pwede, okay lang to. Hindi. Dapat ang pangarap po natin ay mabago ito. Ako naman, isang prayer ko lang talaga na darating panahon na ma-change din ang ating provincial rate system. Isang bansa, isang sahod, flat rate lang. Diba? Kasi pare-pareho naman presyo ng bigas, pare-pareho naman presyo ng delata, pare-pareho rin ang presyo ng mga fast food, ng Jollibee, ng McDo, ng mga inasal. Kahit saan ka pumunta, bakit may provincial rate at may Metro Manila rate? Ikaw, kung ikaw ay sumusweldo ng minimum, pabor ka ba? Na may provincial rate or may dapat meron na lang isang flat rate para sa lahat. Nasa probinsya ka man, nasa Maynila ka, dapat iisa lang kinikita. Mag-comment kayo sa comment section. Sana naman tong episode na ito ay pumukaw ng iyong isipan at damdamin at magising po tayo sa katotohanan na hindi po talagang madali. Pero kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Thank you very much for tuning in, and whatever you feel in this episode, please i-share niyo muna kung tama sa iyo itong episode ng Capsule Dorm na ito.